Ang ginawa, dahil hindi alam, kumatha. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong makikinig dun sa katha. Bakit? Kumatha na. Pumasok na yung, I'm dreaming of a white Christmas. Paano nga naging white Christmas? May pasabsaban nga. Nung ipinanganak ang Panginoong Yesus, may mga pastol na nagpapasabsab. How come na naging white ang Christmas? Di ba, no? So, nagsunod-sunod na. Pumasok na ang Christmas tree. May mga kantang ganun sa Christmas. Nagkaroon na ng Christmas tree. Nagkaroon na ng Christmas card. Nagkaroon na ng Christmas light. Nagkaroon na ng simbang gabi. Nagkaroon na all based doon sa... Wala nga sa Biblia ano bang pinag-ugatan? Yung celebration ng birthday ni Jesus Christ. Lahat na nagdugtong-dugtong. Yung kadugtong kapatid na Rodel, puro katha na. Diba? Ayan na ang nangyari. Ginamit ng mga nagpauso noong 25 de Desyembre na Pasko na sinasabi nila na batay sa Catholic Encyclopedia sa Volume 2, page 607, sabi nila, Christmas, the feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown. So ito mismo, kapatid na Rodel, ay inaamin mismo ng mga Katoliko na talagang yung actual date ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay hindi alam. Opo. No? At yun ay kaya lamang nagkaganon, sabi dun sa istorya nila, in about the year 330, ang sabi nila, however, the church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. In other words, yan ay ini-assign lang nila. Sila lang ang nag-designate noong December 25 para i-celebrate yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Bagaman at inaamin nila mismo na unknown talaga yon at hindi alam kung ano talaga yung petsa. Ang masakit, ang ginawa nila diyan sa istoryang sinasabi nila, itinapat pa nila yung ini-assign nilang date to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Ang sabi nila diyan, this was the day which has been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. By the end of the 4th century, this Roman date of the Nativity celebration was universally accepted by all churches both in the East and the West. Bagaman at alam nila na hindi talaga alam ang depinidong petsa at araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, nag-assign sila ng isang araw. Na yun nga ang December 25 na tinawag nilang Pasko. Alam mo naman, ang isa sa ating mga pinapractice sa loob ng iglesia, yung salita ng Diyos ang ating batayan ng ating paniniwala.